Pampanga. Pinaalerto po ang mga residente mula sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Morning po. Mga kapuso, mas malaki na saksihan ng mga taga-North at South America nito October 14 ang annular solar Meron po kami eclipse. data. Ano mo nag-aapoy na singsing ang tanawin sa kalangitan. Nangyayari ito dahil sa pagdaan ng buwan sa pagitan ng araw at ng Earth. Pero dahil malayo ang posisyon ng buwan, mas malit itong tignan sa kalangitan at hindi ito natatakpan ng buong araw. Sa October 2024, muli makakasaksi ng annular solar eclipse. Kain po tayo. Ako po si Yun, Anjo Perguera para sa GMA Integrated News Weather Center. Para sa ano man ang panahon. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi. Mga kapuso. Kawal po. Morning Mga guys. kapuso, wala na nga pong atrasan yung ikinasang malawakang transport strike o tigil pasada ng Grupong Manibela. Katunayan sa mga sandali pong ito ay nagsimula na po magtipon-tipon dito sa University Avenue, dito sa UP Diliman, itong Grupong Manibela. Kasama na nga po nila yung iba't ibang mga miyembro nila Hello po, na kain po tayo. tumigil sa kanilang pamamasada para sumuporta sa kanilang transport strike. Sa punto po ito, mga kausap po natin si Chairman Marvel Buena, ang head po ng Grupong Manibela, para talakayin po yung mga issue na kanilang tinututukan kaya sila nagsasagawa ngayon ng malawakang transport strike. Good morning po, Sir Mark. Alright. Sir, unahin po natin, bakit po ba kayo magsasagawa ng malawakang transport strike? Ano po ba yung nangyari dati sa inyong pag-uusap sa Malacanang? Hindi po ba nagkaroon ng kaganapan yung inyong pag-uusap dati? Wala po nangyari, Ma'am Maris, at dinribol lang kami. Pinaasa lang po kami. Pero ano po yung mga issue na nais po natin i-raise ngayon? Bakit natin gustong palampagin sila? Pupunta na po kayo sa LTFRB, pati sa Malacanang, sa Menjola. Dahil po dito, kailangan, dahil dito sa issue ng mga korupsyon, dapat suspindihin po muna yung implementasyon ng BLP. Kaya po pala kami binibigyan ng mga deadlines kasi nga, ito yung nagtutulong dun sa korupsyon na to, iipitin kami para pagdating ng last day namin, siyempre makikiusap kami at dito na nagsisimula yung korupsyon at pangigipit sa amin. Ilan po mga pasagerong jeep ang tumigil pasada at sumusuporta po sa inyong transport strike ngayong araw? Dito po sa NCR, nasa halos 40,000 po kami, 40,000 po. Kawawa naman yung isang lola. Sa NCR pa lamang po yan, Ma'am Maris. Sa ibang lugar po, halos lahat po ng mga kasamahan namin sa Manibela ay sumama po. At marami din po nasa kabilang grupo na nagpahayag po sa atin ng pagsuporta at pinausap tayo kahapon na yung kanilang mga kasamahan ay sasama po sa atin. Ang sinasabi po kanina ni Chairman Romando Abda sa makausap po natin siya ay uploaded daw po yung inyong numero at sinasabing 5% lang naman daw po ang membership ninyo sa buong public transport. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nag-suspend sila ng klase kung 5% lang kami at bakit nag-deploy din sila ng libreng sakay. Sagutin nyo lamang din po yun. Natatakot po ba kayo na wala pong masakyan ng taong bayan? Isa po sa tinututulan nyo yung modernization ng mga public transport, tama po ba? Hindi po kami tumututol dito. Wala po kami sinasabing tumututol kami. Ang tinututulan po namin yung implementasyon nito dahil po yung implementasyon at regulasyon po nito ay puro pangungurap lamang po ng mga nakaupo sa LTFRB at DOTR. Pero 70% na raw po ang sumunod dito at parang lumalabas na parang binabaliwala nyo yung pagsunod ng ilan dito sa batas na ito. 70% po, totoo po yung nakakonsolidate na sinasabi. Kung totoo man po yan. Pero 69% po doon ay tinakot lang, natakot lamang po dahil pinagbantaan sila hindi makakarehistro. Dapat po kusang loob itong ginagawa ng ating mga kasamahan. Pero po ito ay sapilitan at pananakot po. Mensahe niyo po sa mga pasahero na mga apektuhan ng inyong pasada at umaasa po sila. Hihingi po kami ng paumanhin sa ating mga mahal na mananakay. Sa huli po, kayo din po ang makikinabang nito dahil po yung tinututulan namin ay yung korupsyon dito sa ahensya. Kasi po nga nagpapahirap din sa inyo kung bakit po pataas din ang pataas ang pamasahe dahil nga po sa napakamahal po na presyo ng mga unit po na ibinibigay po sa atin. Alright, maraming po salamat. Maraming Chairman salamat Mark po. Pagpela sa inyong panahon. Siya po ang head ng Grupong Manibela. Ingat po kayo sa inyong sasagawang transport. Wala po yung big na pangalit ko. Pagtutuwid sa aming ulat kaugnay sa klase sa Pasig City.
Ayon sa Pasig LGU, tuloy ang face-to-face classes sa kabila ng tigil pasada ngayong araw. Desisyon na raw ng mga private at public school kung magsususpindi sila ng klase. Paumanhin po at sisikapin ng GMA Integrated News na hindi ito maulit. Manila pa yan, pero dito nagtigil. Heads up 18s! Tuloy-tuloy yung World Domination. Pero okay na rin ako kasi minsan po, mas lalo pa po. Inannounce sa kanilang Ulat ang newspaper class na sa approved entry ang Catagalang Gento para sa 2024 Grammy Awards. Para yan sa Best Pop Group Performance category. Kabilang sa mga pagpipilian bilang official nominee ang hit songs ng ilang international artists gaya ni Taylor Swift, Sam Smith at Carly Rae Jepsen. Ilalabas ang official list ng Grammy Kaibutan nominees sa sa- November 10. Sama sa ba? Yay! Albutal po. Let's Albutal po. go! Beautiful. Albutal po para sa atin. Paano kung malaman mo ang batang inaalagaan mo sa loob ng 4 na taon ay hindi mo pala anak? Ganyan, Ay, oo, naging yung sitwasyon ng pagaling dalawang sa pamilya Soho. sa Cagayan na naitako sa programang Kapuso Mo Jessica Soho matapos mapatunayan Grabe yun siya. Yung sa nanay hindi siya pamamagitan ng tumigil. DNA test Yung na pagkapanganak pala may alagaan doubt na ang siya. kanilang mga anak. Ang baybayan niya, yung Yan third ang niya, hindi siya pag-uusapan natin tumigil. sa Kapuso sa Batas. Good morning, Atty. Gabby. Good morning din sa'yo, ate. Napakasakit So, parang ng isang kanama. pagunguto para sa Yeah. mga pamilya Ayan, involved. 4 na taon. Attorney, 2019 pa na mangyari ito sila sa Ako yung babies sanggol with na kids. So, ano, 4 na taon na nilang inaalagaan. Eh, ito Ang malaki na rin. inaakala nilang Napakasakit anak na. nila. Ano ang habol ng mga Pero biktima talagang sa mother ganitong instinct, sitwasyon? hindi tumigil And yung of isang course, nanay. merong kaso yan for possible negligence. At ito ay magiging isang kaso for danyos or damages para sa hirap na rin ang Ano nila yung ng mga tamang magulang, sa yung iba mga pang mga sleepless ano nights, na nagre-relax din sa anxiety, dito stress, nila. Eh, di ba lahat-lahat yan, na. di ba? Of course, may posibleng kaso laban sa ospital na administrative. Kailangan nilang ipakita kung bakit hindi sila dapat suspindihin o ipasara dahil sa pagpapabaya at kawalan ng mga tamang sistema para protektahan ang mga pasyente nito. Ina-assume natin na ito ay pagpapabaya lamang at hindi naman deliberate na talagang pinagpalit. Otherwise, kailangan natin tingnan kung ito ay Guys, kaso for child trafficking o iba pang dahilan. Kasi katulad sa isang kaso sa Amerika, halimbawa, para huwag yung sasabihin, ay, deliberate, grabe naman yan. Kasi meron ng kaso sa Amerika na nga, na pinagpalit niya yung mga sanggol dahil may malabot sa isang bata at pinapalit niya kasi iniisip niya, mas in a position na alagaan ng isang pamilya Kaya po kayo. yung bata. May sakit. Oo. Dahil, pero mahirap yung mga ganitong kaso dahil nawawala ng sariling sense of person at history yung mga bata to. Aside from the fact na mahirap na rin iwan yung mga pamilya na kagis na nila, ngunit hindi mo rin kaya kalimutan na meron ka rin mga kadugo at sariling pamilya. So, Hindi ba kaya mahirap yan. Depende din sa nakabudget? age ng mga bata. Siyempre, mga bata, 4 years old, may isip na yan. Ngayon naman kasi yung resulta ng DNA. Paano, attorney, mga legal na mga dokumento ng mga bata? Papalitan din yung kanilang mga birth certificate at iba pang detalye. Siyempre, di ba, dahil hindi mo matutuloy. Depende pa yun, ano? Kasi medyo komplikado nga ang mga issue ng mga baby switching. Hindi lamang from a legal perspective, katulad nga ito, pero rin yung psychological, emotional point of view. Kung part of the children at yung mga pamilya nila habang tumatagal ang panahon, mas nagiging kasi matatag at malalim ang bond ng bata Kasi di pa sa satisfied yung pamilya bata. at Doon kinalalakan niya and vice Samantalang versa. ito, meron Mas ano siya, mahirap wala. na Ito ma-resolve namin yung yan. paikliit. So napakadaling sabihin ng mga Tinanong biological na tayo dito, magulang ang may karapatan Yun, minsan dahil yung ang parental authority hindi Huwag naman niyo ba kung nawawalayan kung nakuha sa iyo yung bata. Pero kailangan din natin isipin ano ang Kasi nga, pinakamabuti gutom para yun sa siya. bata. What is in the best Hindi na interest siya. of the child. Hindi binigagent Wala yun. pa tayong Nakakablock mga lang kaso ito. o specific Walang na batas energy. para ayusin ang ganitong problema. Matagal. Pero kung Kahit anong tutusin, daming kanin, no? buti na rin Isang ang peraso 4 na lang taong tinapay na pa lamang ang lumipas. Baka magkaroon ng paraan na siguro maibalik ang mga bata sa kanilang biological families na walang permanent damage. So siguro dapat ay may expert professional, psychological guidance kung paano to gawin ito. At unti-unti lang, hindi pwede yung biglaan Dala nilang naman. excuse me. Of course, ang pinakamagandang mangyari, sana soon after birth, nagkaroon na ng exchange para mag-discover lang. Ibibigay lang ng kuwan ko. Simple as
Tama na po. Ako, kasi si attorney lang po, medyo tubig tayo siguro, di ba? So talagang ano din to, mahirap din to dahil yung mga magulang, kahit sabihin mo na 4 years old yan, may isip na yung mga yan eh. So, attach na sila doon sa kung nakakis na nilang pamilya, nanay at tatay, kung may kapatid. So, hindi rin magiging madali at kaya siguro talaga dapat eh, magiging pananagutan mo sino man ang dapat na managot yan. Di ba, attorney? Baka ang kailangan niya rin yan, adoption. Adoption. Para wala na Kung hindi nila ipapilit yung mga bata sa kanilang pamilya, baka dapat ampunin para maayos ang mga dokumento. Ako, syempre, may psychological impact pa rin sa mga bata yan. Anyway, maraming salamat, Attorney Gabby, and good morning! Mga bata, sa panahon lang. Pag nangalis ng mga mata sa inner skin, yun na Jo, stretching ng braso dyan, ha? Para sa magsway. Kaya pala, hindi lang braso ang stretch sa Ivan, dahil ko na. Papakita kasi, flex ko sa inyo. Nating last one. Ayan. Sumapa natin ang konting ganyan. Ayan. Malinaw na siguro yan, ha? Ano po? Marami dyan sa Australia. Australia. Tawag na, 022846281224. Oh, yung iba nga din parang hindi mga sinabi na, ayaw na lang manood. Then, Pinakanya na yung ano ni Rana, online. Ayaw pa namin. Hindi kami ano. Tanong mo, kung wala naman ang picture. Ito kami, right sa kasi binigyan tayo. Ayaw nila mag-backlead. Kasi at least, sabi nga ni teacher ni Sam, hindi ko lang nag-advise niya talaga. Matuto po kayo mag-backlead. Naman, hindi naman kayo yung tutuko ni teacher. Dapat nag-backlead class. Be cautious naman sa sa paligid. May newswatch. Tapos, basahin yung mga nagiging palitan ng chat sa group chat. Yung may DC. Kung sa announcement sa social media. Si Nanay Milma, ang naman mo sa gagawin mo ngayon. Alam mo na So guys, it's time naman po para maglinisan, labahan, sampayan, at libuan. Kasi po today is Sunday, may papunta din na maglinis ko na po banyo, bahay, talaga magsasampahan. Yan naman yung Super Moms, Sporty Moms, bye-bye! Thank you so much po! Guys, please subscribe! Ayan po. Ayan po guys. Tapos na po kami magsipag. Kaway baby. Layon, Gil. Ayan po yung dalawa kong apo at ang aking kapatid. Ang nag-iisa ko pong sister. Sige po. Tapos na po kami mag-almusal. Thank you so much.